power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit pa ito ay isa sa mga pangunahing turo ng simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. To you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo. Selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word for it. No? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ay ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit ito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad, kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin. Pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito, ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Pilipinas ang ating oras sa 10:09 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Happy Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Hindi na January sa wakas. Alam mo kanina, akala ko March na. Sabi nila, March 1 na. Bitter yan. Kinalimutan ang buwan ng February, ang buwan ng puso. Oy, baka Ba naman yan? mapalitan yung host dyan sa crawler natin. Ayo. Bina na po at Diyos. Magandang gabi po, Luzon, Umaga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay February 1, 2026, unang araw sa buwan ng mga puso. Yes. Taong kasalukuyan, today is Sunday, inyong makakasama sa inyong favorite Sunday morning habit. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po, si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Love is in the air na ngayon, Beshi. February 1 na. February 1, Beshi. Alam mo, feeling ko yung ilan sa ating mga kababayan, bukod sa December, ito yung nilulook forward nilang buwan. Lalo na sa mga taong punong-puno ng pagmamahal. Lalo sa mga inlababo, kung tawagin. Pero ang araw ng mga puso ay hindi lang naman sa lovers, Yes, sa totoo inyong significant others. Pwede din natin ipagdiwang ang araw ng mga puso with your families, friends, co-workers. Yan. Di ba kasi kayo lang naman ang magkakasama. Ang parati nating sinasabi na kung wala ka mang special someone, syempre andyan ang inyong family, friends, Yes. katrabaho na pwede mong i-celebrate ang Valentine's Day. Tanda ko last time, parang meron tayong pinag-usapan dito sa Huntahan, yung pwede nilang iregalo sa ano ba kanilang... ang magandang regalo? Yan. Pwede din natin yan balikan sa mga susunod na linggo kasi meron tayong 4 na linggo sa buwan ng Pebrero. Pero dahil entrada ngayon ng Love Month, ay may pag-uusapan tayong maganda. Alam mo, Beshi, itong pag-uusapan natin ngayong araw, medyo na-excite talaga. Excited talaga ako, Beshi, kasi nga, meron tayong makakachikahan ngayong araw. For sure, ang mga nakikinig at nanonood dyan, makakakuha ng aral. O ano ba ang mga tips? Relationship tips, mga ganon, di ba? Pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe kasi makakasama natin ay isang relationship coach. Live tayo napapakinggan via YouTube, DZRH News Television. Pwede kayo magpadala ng inyong comments. Live din tayo via Facebook, DZRH News. Napapanood sa madaming cable channels ang DZRH. Gayun din, text line. Meron tayong text line na Beshi. Baka gusto nyo na magpadala ng kanilang mga pagbati. Yan ang aming pong text line, 0919-2826-485. Ulitin ko lang po ang aming text line, 0919-2826-485. Hindi na natin patatagalin pa ito. Ipakilala natin live via Zoom si Coach Eileen Santos, isang relationship coach all the way from, kung di ka nagkakamali, New Zealand. Magandang umaga po dito sa Pilipinas, and I'm sure good afternoon dyan sa inyo sa New Zealand. Hello po, Coach Eileen. Hello po. Hello, Wina. Ayan. Hello po, Coach Eileen. Magandang umaga o magandang hapon. Kasama po ni Mina. Ako po si Josa, Coach Eileen. Hello po. Hello, narinig niyo ba po? Yes po. Clear po. Alright. Ayun. Coach Eileen. Ayan. Bago po tayo kasi kailangan lang natin maghanap buhay muna ng bahagya. Pwede nyo po bang entradahan? Ano ba itong Love Month? Madami kasing madaming definition. Hindi ko alam kung definition ba ang hinahanap natin o kung ano bang feeling ang dala nitong Love Month. Parang ganyan. Okay. Actually, magandang tanong yan. Definition ba o feeling? Kung gusto mong maging healthy ang pagkakaalam mo sa love, kailangan talaga ang habulin mo definition, hindi feeling. Ang feeling kasi ang daling mawala eh. Pero ang definition, pag iintindihin mo talaga sa sarili mo, kasi lahat ng klaseng love, pag-uumpisa sa love sa sarili mo, at
Ano yung pagkakaintindi mo sa love? Pag alam mo yon, then mas alam mo kung anong hinahanap mo. Ang feeling kasi nawawala, sandali lang. Pero ang definition, kung magiging klaro ka kung ano ang love para sa'yo, mas magiging masaya ka. Tsaka hindi ka mape-pressure kay love month man, kay Christmas man, o anumang panahon ang dumarating. Ayan. Nabanggit mo, Coach Eileen, hindi mo mafe-feel ang pressure. Yan yung main topic natin for this episode ng Huntahan. Kung paano ba siguro hindi ma-pressure ngayong love month. Siguro yung ibang couples may pressure din dyan kasama. Pero syempre mas higit yung pressure ng mga single. Ayan. Kaya yung parang ano tawag dito, siguro hindi lang din sa couple-couple kundi sa family. Bawa breadwinner ka, tapos ano pa dito, single parent ka, ganyan. Ano bang pressure ang dala nitong love month? Madami tayong pwedeng itanong. Hindi lang for singles, long-term couples, o kahit sa married na. Di ba, Coach Eileen? Mamaya, pag-uusapan natin yun, Coach Eileen, magko-commercial lang tayo ng madaling-madali na. Huwag niyo po kaming iwanan. Kasama po natin isang relationship coach, si Coach Eileen Santos. Tayo po ay magbabalik ang ating oras 10:15 in the morning. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tayo po ay nagbabalik dito sa Huntahan. Of course, kasama natin si Coach Eileen via Zoom. Pinag-uusapan natin ang pressure ngayong Love Month. Di natin patatagalin pa. Welcome back po, Coach Eileen. Hello. Ayan. Unahin ko na to, Beshi, ha? Go, Beshi. Oh, Coach Eileen, kapag sinabing February or Love Month, bakit parang automatic na may pressure? Lalo na kapag single. Siguro iba-iba yung pressure nito sa single, sa mga long-term couple, tsaka sa married. Ano po ang rason bakit parang may automatic pressure? At kung ano itong pressure na ito? Actually, ang nagkakos ng pressure, social media at mga commercial. Dahil, syempre, dahil kailangan makabenta ang mga business, ang pinopromote mga pictures ng couples at mga pictures pa ng happy couples at mga gifts na alam naman natin hindi kaya ng budget ng lahat. So, kung makakatulong sa atin, lalo, whether you're single or nasa relationship ka, piliin mo yung mga papanoorin mo. Yung something na magka-create ng better feeling about Valentine's kesa sa mape-pressure ka sa mga bagay na akala mo expectation ng lahat dahil nakikita mo sa social media at saka sa mga commercial nga. Pero kailangan ang tanungin mo, kung single ka, ang tanungin mo sarili mo. Ano ba ang magpapa-feel sa'yo na love ka this month? And hindi kailangan manggaling sa ibang tao yon, diba? Kasi lahat naman tayo may love sa buhay natin eh. Kailangan lang alamin natin what will make us feel love. Sa mga couples naman, totoo, may pressure din dahil may expectation na madalas, lalo na sa side ng babae, yung expectation hindi kinukwento. Basta iniisip nila, kailangan mabasa ng boyfriend nila yung iniisip nila na kailangan nila mangyari sa current time. So pressure ng mga boyfriend, parang gustong magplano pero baka ayaw niya, di ba? Alam mo naman pag tinatanong ang mga partner, parang anong gusto mo? Wala, ikaw. Tapos wala, pabalik-balik na yun. Hindi, ikaw, anong gusto mo? Ikaw, bahala ka. Tapos hindi na masaya pagkatapos. And then, sa mga married couple, sa lahat ng mga gagawin, responsibilidad, traffic, parang paano mo isisiksik yung Valentine celebration sa mga kailangan gawin sa bahay, sa trabaho, hindi pa agad nakakauwi, pag uwi mo, pagod ka na. And then, alam naman natin, pagdating ng Valentine's, wagas ang traffic. And then, meron ding kasya ba sa budget. So, yun yung mga pressure na yun yung nararamdaman. Kahit single, married, o nasa couple era pa lang kayo, may pressure talaga lahat. Pero, hindi kailangan magkaroon ng pressure. Choice natin kung magpapadala tayo sa pressure na yun. Ayun. Coach Eileen, nabanggit nyo kanina yung parang ang isip ng babae. Parang sa ngayon talaga, parang sila yung, ang mindset nila, kailangan ang lalaki magaganto sa akin, magaganyan. Parang ang Valentine's, ang concept ng Valentine's ngayon, more on lalaki ang gagalaw di ba? Ba't kaya tayo, Coach Eileen, humantong sa ganong mindset na ang babae, parang sila yung princess. Princess treatment. Princess treatment pagka February, lalo na sa February 14. Okay. Hindi yan ngayon lang nangyayari. Kung titingnan natin yung history ng Pilipinas, diba? Talagang ang panliligaw, yung lalaki pinapatunayan na kaya niya. Ano yung pinapakita ng lalaki na kaya niya? Kaya niya maging leader, kaya niya mag-provide, kaya niyang alagaan yung babae. Ang babae kasi, proven na di ba? Once naging nanay, kung titingnan rin natin ang society, ang babae, once naging nanay, aalagaan talaga lahat. Nasa nature na natin ang mag-nurture. Pero kailangan nating makita sa partner natin na kayang tapatan
yung pag-nurture sa atin. Hindi siya princess treatment. Kung hindi, kaya ba niyang mag-adjust at maging nurturer din? Kasi, lalo na ngayon, ang mga babae, sa totoo lang, hindi na natin kailangan ang lalaki para mabuhay, di ba? Hindi tulad dati, kahit hindi maganda yung marriage ng mga lolo't lola natin, hindi makaalis yung babae. Kasi walang trabaho para sa babae. Yung noong unang panahon pa nga, hindi magkaroon ng bank account yung babae. Pero ngayon, kaya na. So, ang hinahanap ng babae, partner. And yung both nurturing side and yung pagiging adult, kailangan makahanap ng partner. At napapatunayan yon sa araw-araw dapat, hindi lang sa Valentine's. Pero pag medyo pumapalpak throughout the year, yung Valentine's yung opportunity para magkaroon ng chance na mapatunayan na kaya naman, kaya mag-nurture ng partner natin. Ito naman, Coach Eileen, siguro ang daming mga single ang gustong tanungin ito at naghahanap ng sagot sa katanungan na ito. Normal daw po bang mainggit? Kasi may mga single person po kasi na parang pinili nila yung sarili nila, love naman nila yung sarili nila at alam nila na masaya na sila with self-love, pero yung iba hindi maalis na nakakaramdam sila ng inggit o nakakaramdam ng tinatawag na FOMO, fear of missing out. Anong masasabi mo dito, Coach Eileen? Kasi nabanggit mo kanina, okay na kapag na-define mo ang love ay sa sarili mo, kapag alam mo na mahal mo ang sarili mo, kapag na-define mo kung ano ba yung ano ba yung bagay o ano ba yung tao na tumutulong para ma-define mo kung ano yung nagpapasayo, yung love, you feel love. Pero may mga instances pa rin na parang nafe-feel nila, nakakaramdam sila ng FOMO. Okay. Alright. Totoo naman yung inggit. Natural na emotion yun. In fact, I would compare ko to sa ibang celebration. Doon sa mga nawala na ng magulang, pag Mother's Day at wala na nanay mo, at nakikita mo yung mga pamilya nag-celebrate kasama nanay nila, may lungkot din eh. May inggit na may pagkakataon pa sila, may moments pa sila kasama yung mga nanay nila, or pag Father's Day, tatay nila. So, napaka-normal na maramdaman yun. Pero, and ang ganda nung sinabi mo kanina, Josa, alam naman na nila sa sarili nila na mas masaya sila as single. Again, ang emotion, may tinuturo lang sa atin yun eh. Maybe ang message nun is parang nakakatuwa, makikita mo yung mga ibang tao na may ganitong kasiyahan, may ganitong experience. Pero yun yung choice nila. Pag nawalan ka na magulang, hindi mo choice yun. Pero yung pagkakaroon ng partner, yung pag pinili mo pagka-single, may kanya-kanya tayong choice. And okay lang na minsan mainggit ka, pero dapat hindi naman yun uubos ng emotions mo. Tatanungin ko kasi sana, Coach Eileen. Ayun, Sige po, go ahead po. Go ahead po. For sure kasi, may mga nasa couple, mga couples, na dahil, lalo na yung mga married, napupunta budget nila sa pamilya. Naiinggit din sila doon sa mga nasa TikTok na single, tapos ang ginagastos lang nila, sarili nila, travel lang ng travel, nakaka-afford pa ng first class kasi walang ibang iniisip na mga babayarin. So, normal lang na titignan mo yung buhay ng iba at parang ang saya naman nun, pero hindi necessary naman ibig sabihin nun na hindi ka rin masaya sa araw-araw. So normal lang daw pala yun, guys. Pero susugan ko lang, Coach Eileen, bago ko ibigay kay Wina, kailan naman nagiging unhealthy yung ganong feelings? Kasi yung iba sabi normal lang daw to, pero so okay lang. Okay lang, pero tumadating sa punto na nagiging unhealthy na. Paano nagiging unhealthy yung ganong feelings, yung jealousy? Okay. Yung jealousy, alam mo unhealthy na pag hindi na siya passing, yung parang ang tagal ng jealousy sa'yo at dumarating sa point na tinitingnan mo na yung iba at galit ka na sa kanila. Dahil maganda yung inggit na pag darating ka sa point na parang, ay, ang ganda ng buhay niya. Pero, maganda rin yung buhay ko. Iba lang ang itsura nung ganda ng buhay. Pero yung may gusto mo nang isabotahe, yung iba. Minsan may mga nakikita ako dyan na parang prank, di ba? Parang may makikita kang couple sa harap mo, tapos naglalambingan sila, tapos tatapunan mo tsinelas, tapos hindi ka magpapakita na ikaw pala ito. So,
alam naman natin pag medyo nako-consume na tayo ng emotion na hindi okay. Hindi nga lang jealousy galit. Ayan. Parang meron kasi na may bad breakup talaga. Ay, Tapos hanggang ngayon hindi pinapatawad yung nangyaring yun. Na parang lahat pa rin ng masamang nangyayari sa kanya at kaya hindi siya nagkaka-relationship ngayon ay dahil dun sa taong yun. Kumaga dahil dun bitter sa na, coach. Bitter na siya. Oo, bitter na. Na talagang, and ang dami nang hinahawakan na negative talaga. So, whether it's jealousy, it's resentment, na talagang nasa sa atin, choice talaga natin na pakawalan yon. Hindi dahil sa tama siya, yung nakasakit sa atin. Pero dahil mas sasaya tayo kung pakakawalan natin yon. At yun yung mga actually leading cause talaga yun ng mga heart problems na physical na talagang sakit sa puso. Hindi siya metaphorical lang, kung hindi physical na heart problem. Nagkukos lang sa atin, tapos papangit pa tayo, magkaka-wrinkles tayo. So, hindi talaga worth it. Oo nga. Go ahead, Rina. Ayan, dakuan ko, Coach Aileen, kasi ang mga tanong natin ngayon, mga pang-single muna. Ayan. Oo. Ito, Coach Aileen, na tanong ko, ito yung parang parating tinatanong, lalo na sa mga magto-28, 27, 28, trentahin. Kumbaga trentahin. Oo, yun yung mga, lalo na pag ando na sa reunion, family reunion, magkakasama ang barkada. Ang tanong nila, kailan ka ba magjojowa? Diba? Hindi na nga yan kailan ka mag-aasawa na. Oo, dapat. Tapos meron pang sinasabi na, dapat this year meron ka ng jowa, mga ganon. Paano ba natin, Coach Aileen, ano ba ang healthy response para dito? Paano ba dapat natin i-take ang ganitong tanong? Lalo na pag gusto mo naman silang sagutin ng hindi harsh, na parang pati ikaw hindi rin masasaktan ng sarili mo. Okay. Number one, yung parang kailan ka mag-aasawa. Ang pinaka magandang sagot talaga dyan, na kung ayaw nga natin maging harsh. Kasi lalo na mga nagtatanong yan, mga tita, di ba? Okay. Oo, matatanda. Nasabihin natin, pag nahanap ko na yung tamang tao para sa atin, yun. Bottom line. And then, kasi alam naman natin na merong mga matatanda rin na kitang-kita naman natin, sila, hindi rin naman talaga sila masaya sa relationship nila, kahit matagal na yung relationship nila. So, maganda yung sagot na yon para sila rin mag-isip-isip na parang, ano naman ang masama kung hihintayin yung tamang tao para sa'yo. Diba? Tumpak ganun, alam na kung anong isasagot. Paano naman kapag may jowa ka na, tas ang tanong pa rin sa'yo, kailan kayo ikakasal? Ayan. Pero wala pa sa isip yung magjowa. Oo. Di sabihin natin, pag ready na kami. Ayun. Yun. Lalo na, talagang kung gusto ng mahabang diskusyon, banggitin natin yung budget. Ayan. Yung saan titira. Kaya na ba ng trabaho natin, ng oras natin? Kasi pag nag-asawa, di ba, sa sunod, tatanungin na naman niya, kakakasal pa lang, kailan kayo magkakaroon ng anak. So, talagang pag ready na kami. Ayun. Kasi dati talagang naalala ko, tinatanong ko pa nga yung lola ko, yung nakaka-inspire na nakakaaliw yung mga kwento ng mga lola, di ba, na hindi raw sila ready, tapos yung isang lola ko, kinukwento nila, talagang ang gamit lang nila isang kaldero, na doon na sila nagluluto, doon pa sila kumakain. May inspire ka na. Asawa niya. Oo, nakakatuwa yun. Pero, sa katotohanan talaga ngayon, kung wala kayong pera, titira kayo kaninong magulang. Ayun. And then magkakaroon ng friction. Kasi syempre, hindi kayo yung in charge sa buhay ninyo kung nakikitira lang kayo. Pag magkakaroon kayo ng anak, ang bahay ninyo, yung maliit lang na kwarto ninyo na dating bedroom ng isa sa inyo. Di ba? So, magandang sagot yung pag-ready na kami. Financially, spiritually, psychologically, mentally. At kung healthy rin yung kumakausap sa atin, hindi nila pwedeng questionin yun. Ayun. Marami pa tayong katanungan, Coach Aileen. Magko-commercial lang tayo saglit. Huwag niyo po kaming iwanan. Pilipinas ang ating oras sa 10:33. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes. RH. Ang ating oras sa 10:41 ng umaga, meron na naman tayong 19 minutes. Samahan niyo po kami hanggang 11 in the morning. Siyempre kasama namin ni Beshi Wina si Coach Eileen live via Zoom, isang relationship coach. Welcome back po, Coach Eileen. Hello ulit. Ayan. Puntahan natin, Beshi Wina, yung comparing ng mga relationship. Sige, Beshi. Kasi di ba yung iba sa atin, 'di ba, kapag single ka, sinisilip mo yung relasyon ng iba. Pero may kapag in a relationship ka naman, hindi mawawala yung kino-compare mo. Sa iba. Ay, si ganito, ganyan na sila. Kami hindi. Oo, napapaisip ka pa, love niya ba talaga ako? Kasi hindi niya to ginagawa sa akin na in fact sa ibang tao, yung ibang tao, nagagawa sila nung partner nila, di ba? Anong masasabi mo dito, Coach Eileen? Okay pa ba tong gantong relasyon? Okay pa bang ituloy itong relasyon na to kung ganyan din naman? Hindi, charis lang. Sige po, Coach Eileen. Yung comparing talaga kahit saan, kahit hindi nga sa relationship, kung hindi sa sarili mo, parating merong iba ang buhay talaga kaysa sa atin. Pero kung masaya ka sa choices mo, then yun ang okay para sa'yo. Kasi hindi naman tayo sasaya sa lahat ng tao di ba? Pero may mga tao na talagang bagay para sa atin. So, pag titingnan natin yung mga nakikita natin na pag-express ng love ng mga couples compared sa expression natin ng love sa partner natin, na it all boils down actually sa love language. Okay? Yung love language, maraming nakakaalam na, di ba? Ngayon, yung iba na napaka-showy, yung talagang nagpapakita maraming gifts. Meron talaga na parang bongga yung bouquet, pag Valentine's, at saka maraming chocolates. So, okay yun. Pero may iba naman na hindi yun yung way of expressing nila of love. Pero pag nakita, hindi Valentine's, pero nakita ng partner mo, sira na yung cellphone mo, biglang bibigyan ka ng cellphone. So, parang acts of service naman yun. Kasi nakita niya na ito yung makakatulong sa'yo. Walang okasyon, hindi Valentine's, pero dahil kailangan mo, yun yung ibibigay niya.
Meron naman ang galing essay writing contest sa Facebook na parang ito talagang ano niya yung mga Mga detalye, pinagdaanan nila sa buhay. Yung admire niya. Oo, 'di ba? May picture pa, minsan may mga video pa. Pero yung iba naman, walang ganon. Hindi sila nagpo-post, pero ipagluluto pa during Valentine. Tapos kung ano, so meron talagang iba't ibang expressions of love. Ngayon, may tanong sa akin dati, kailangan ba, Coach Aileen, pareho kami ng love language? Ayun. On one hand, mas madali magkakaintindihan kung pareho kayong quality time, ang ganda, di ba? Or kung pareho kayong yung words of affirmation, maganda rin yun. Pero, hindi porket magkaiba kayo ng love language, ibig sabihin hindi ka na mahal. In fact, kaya nga nagkaroon ng love language yung nakapansin at nag-research sa love language, si Dr. Gary Chapman. So, talagang therapist siya ng couples, matagal na. At yun yung nakita nga niya. Yung happiest couples, hindi necessarily pareho yung love language. Kung hindi, totoo yung pagmamahal para sa isa't isa. Siguro dapat alamin mo lang kung ano yung love language ng partner mo. Oo, alamin mo, makikita mo minsan kasi marirealize mo na magkaiba kayo. Parang meron, di ba, yung mga magaling nga mag-post sa Facebook or sa social media kung gaano ka kaganda, gaano ka kamahal. Pero hindi naman nagluluto sa bahay, hindi naman naglilinis, hindi naman. So, acts of service kasi yun. So, kung ano yung pinili mo, piliin mo kung saan ka nakikita mo on the long term, okay para sa'yo. Yun yung okay para sa'yo. In fact, nung nagkaroon ng COVID, naalala natin, di ba? Marami raw naghiwalayan. Dahil nung hindi na makalabas ng bahay, LDR na sila. Makalabas ng bahay, doon nila na-realize, anong klaseng partner, ito magandang tanong, anong klaseng partner yung magiging okay ka kahit ma-lockdown kayo during COVID. Magiging okay kayo. So it will not matter kung ano yung love language niya. Pero pag tinignan mo yung partner mo at nakita mo, maaasahan ko to. Kahit magkaroon ng plague, kahit magkaroon ng crisis, andyan siya. Kahit magkaroon ng problema at magkakaroon talaga ng problema, nandyan siya. Kaya naming daanan tong problema to na magkasama. Then you chose the right partner. Ayan. Paano naman po, Coach, kapag yung pressure kapag LDR? Yan, baka may mga nagtatanong dyan, ayaw lang mag-comment. Di ba po? Long-term relationship na kayo pero LDR. Pero may pressure pa rin po ba dyan? Oo, overthink ng mga LDR. Oo, maraming challenges ang LDR, hindi lang during Valentine. Pero ang masasabi ko, kung magiging successful ang LDR ninyo, may mga kailangan na elements. Number one, kailangan alam nyo yung time limit, yung deadline, kung kailan matatapos ang LDR nyo. Hindi pwedeng, parang, hindi ninyo alam kung kailan darating yung time na magkasama kayo. Kailangan alam nyo, meron kayong future na tinitignan na magiging magkasama kayo. So that's number one. Kasi kung hindi, go with the flow lang, talaga. mahirap. Okay po, go ahead po. Yung parang hindi mo alam kung kailan. Oo. Number two, kailangan mag-focus talaga kayo sa communication rituals nyo. Kasi, di ba, andali, pag yung kasama mo yung partner mo na araw-araw, kahit magkatabi lang kayo, kumakain kayo quietly, okay lang. Dahil nagko-communicate kayo pa rin. Kahit magkatabi kayo, nagtutulungan kayo sa mga chores, gano'n. Pero pag LDR, kailangan kahit hindi kayo ma-words, hindi kayo mahilig makipag-video call, kailangan magkaroon kayo ng ritual. And kailangan pareho kayo mag-effort doon. Okay? And last but not least, ito, importante, kailangan mas grabe ang boundaries nyo sa temptation. Ayun. Okay? Dahil, and hindi nga natin malalaman agad na temptation yun eh. Minsan kasi, usually LDR dahil may trabaho, di ba? Kaya nasa long distance yung partner natin. So, minsan maraming nangyayari sa'yo at ang madaling kwentuhan, yung mga nasa paligid mo. Pero, yung boundaries na yon, it includes ano yung mga kwento na para lang sa partner ko. At ano yung mga kwento na para sa mga kaibigan. Kailangan, yung para sa partner special.
Yung parang kahit ikimkim mo muna sa sarili mo, may mga jokes na para lang sa partner mo, may mga experiences na sa partner mo lang ikwento, pwedeng kailangan itago mo during the day para siya lang yung nakakaalam nun. Pero importante, alam mo ano ang para sa partner mo at ano yung para sa everyone else. Kasi kung hindi, kung pare-pareho lang, kinukuha ng kaibigan mo at ng partner mo, ano yung relationship niyo? Parang magkaibigan lang kayo. Walang special sa relationship niyo. Okay. So, yun yung tatlong important. Grabe naman pala. Dami pala. Ito, sige, go ahead. Ito kasi bashing tanong ko, parang ito yung mindset ng ilan sa atin na parati nating nakikita, lalo na sa social media, yung sinasabi nilang, Coach, di ko po alam, tatanungin ko po sa inyo kung tama ba ang ganitong mindset o totoo ba itong iniisip nila na yung katagang if they wanted to, they would. 'Di ba? Parang ano yan parang effort versus capacity. Hanggang kailan lang ba kaya ng isang partner ang gantong bagay? Okay, yan ako. Tricky ang if they wanted to, they would. Kasi, on one hand, effort is always, effort and action. Yun yung dun mo talaga makikita kung seryoso ang isang tao sa relationship. Naglalagay siya ng effort. Pero, may mga taong nagte-test lang. Yung tipong talagang gusto nilang makita, yung dahil nasaktan dati, gumagawa sila ng mga sitwasyon na hindi naman fair dun sa partner nila ngayon. Dahil yung reactions na yon, yung mga emotions na yon, yung mga insecurities na yon, kaya tinetest nila yung partner nila ngayon, ay dahil sa mga hinanakit na nakuha nila sa partners nila dati. Oo. So dapat, yung if they wanted to, they would, yung mga basic na magme-make talaga ng time para sa'yo. Talagang magpaplano para sa'yo. Yun yung if they wanted to, they would. Pero yung tinetest mo lang na parang, kahit bagsakan ko siya ng telepono ng several times, dapat tatawag pa rin siya. Iba na yun, maldita na yun. Hindi na yung princess treatment, brat na yun. Brat ka na. Tapos meron ding, on the other side of the coin, hindi nag-a-apply sa ibang tao yung if they wanted to, they would. Sometimes they want to, pero they're not ready. They're not in the mental space. They're not in the emotional space. So parang, if they were ready, they would. Pero, sa mga ganong klaseng tao, kailangan alamin mo rin sa sarili mo, maghihintay ka ba for someone to be ready? O ang hahanapin mo, someone na ready na? Kasi yung mga hindi ready, hindi mo alam kung kailan magiging ready yan. Kahit may mga ganon na, ito may isang sitwasyon talaga na ikakasal na dapat sila. Pero, na-realize niya, iba yung attachment niya sa parents at lola niya, na talagang controlled pa rin siya ng parents at lola niya, to the point na yung partner niya, yung ikakasal na dapat sila, di ba? Pero lahat ng desisyon tungkol sa kasal at kung saan sila titira, diktado ng lolo't lola ng parents. So, mahal nila isa't isa. Ready na silang magpakasal. Pero hindi ready yung lalaki na unahin siya. And importante yun, di ba? Pag magtatayo ka na ng pamilya with someone at ng buhay with someone, kailangan kaya mong ipagtanggol yung someone na yun at yung buhay na gagawin niyo para sa inyo. So, meron ganon, yung if they were ready, they would. If they wanted to, they would. Pero meron din yung do not test someone who loves you. Kasi, hindi naman, ang relationship, getting to know each other, oo, kikilalanin yung isa't isa, pero hindi nyo isa-subject ang isa't isa sa test dahil meron kayong mga hinanakit na ibang tao naman ang may kagagawa at hindi sila. Do not punish your partner now for the sins of people who hurt you before. Minsan hindi nga partner before, minsan parents, family members, but do not punish someone who loves you now for the sins for the hurts you got from someone else. Yan. Beshi, panghuling tanong ko to kay Coach Eileen. Coach Eileen, kasi meron tayo yung mga parang nag-iisip sila kung love ba talaga sila ng isang tao o ito lang ba ay attachment. Kasi nga, 'di ba, meron yung love mo ba talaga ako or takot ka lang mag-isa or gusto mo lang yung presence ko. Mga ganun.
Okay, magandang tanong yan. Ano And ba para yan? yan sa mga nasa relationship na. Mhm. Okay. Number 1, ang guideline ko talaga kasi, dapat at least 2, lalo na yung mga nagtatanong na yan parang tinitingnan na forever na ba to? Parang pang long term na ba talaga to? Dapat ang minimum talaga para makilala mo, makita mo kung what do you mean to each other is 2 years. Bakit 2 years? Yung first year, ang dali nating magpanggap even para sa sarili natin. Na-love Yung mo parang siya. best foot forward talaga yung first year. Mhm. Pero after the first year, yung second year, ito na yung magkakaroon na ng mga away. Dahil lumalabas na yung Tunay na katotohanan ugali. na talagang, oo, yung tunay na ugali. At hindi siya testing, pero ibig sabihin na actually niyan, feeling mo safe ka na in this relationship para ipakita yung mga, hindi ka na nag-a-agree sa sinasabi niya. Yung dati tuwang parang, ay, ang cute-cute mo humilik. Ngayon, hindi na yun cute. So parang, at yung pagtawa mo, na nakabuka yung bibig mo, dati cute ka rin, tapos hindi na ngayon. So doon nalalabas sa second year. After that, within the second year, pag nakita nyo na kaya nyong lagpasan yung mga away, nagkakaroon ng sorry, nagkakaroon ng repair, nagkakaroon ng improvement na sa behavior natin, we grow in a relationship. So, yung love talaga, it's just one aspect of a happy relationship. Kasi kasama doon yung commitment, and kasama rin doon, kasi yung commitment, yun yung talagang, meron niyang magandang quote na, people think na love is what keeps a marriage together, pero the opposite is what's true. Marriage, kasi may times even married ka na, galit kayo sa isa't isa, parang talagang humunguya lang siya, galit ka sa kanya, kasi ilita ka na sa lahat ng ginagawa niya, pero marriage is what keeps you together until you fall back in love again. Dahil nga, may mga times talaga pareho kayong stress. Ang dami niyang pinagdadaan ng problema, pero kung love niyo isa't isa dati, babalik uli yun. Kailangan lang, marunong kayong bumalik sa place na yun. Ngayon doon sa tanong na, comfortable ka lang ba sa presence ko? Kailangan, pag kilalanin natin isa't isa, hindi mo yan malalaman from someone else. Kasi pag tinanong nga rin natin yan sa sarili natin, hindi na natin yan agad masasagot. Pero pag tinanong natin sa sarili natin, kung wala tong taong to, ano yung mararamdaman natin? Love is parang malulungkot ka talaga kung wala tong taong to. Kakayanin ko. Pero mas na-enrich ang buhay ko dahil kasama ko tong taong to. At nag-grow ako dahil kasama ko tong taong to. So, hindi mo natin malalaman agad yan. In fact, yung iba, it will take 25 years. Marriage na talaga para malaman mo yan. Kaya commitment is part of it eh. Di ba nga, parents nga natin, mahal natin, pero may times ayaw natin makasama. Gusto natin lumayo. Diba? So, ganun yung love. Same thing with our parents. Ayaw natin isipin yung time na wala sila. Pero, if they were good parents, alam natin, nakakayanin natin kung wala sila. Pero, sana nandun sila parati sa buhay natin. So, all kinds of love will relate to that definition. Mas masaya ako kung kasama ko sila. Kakayanin ko, pero mas maganda ang buhay pag nandun sila kasama ko. I think napakaganda nung sinabi ni Coach to end this episode kasi ang dami pa nating pwedeng itanong pero Alam mo, ang dami napakaikli ko pang tanong kay Coach. Ang dami ko pang gustong itanong sa kanya. Mai-invite ulit natin si Coach Eileen next time. Pero for the meantime, Coach, baka may gusto kayong pasalamatan bago namin kayo bitawan kasi apakaikli po ng oras natin ngayon. Baka may gusto po kayong batiin na inaabangan kayo dito sa DZRH. Okay naman, gusto ko lang na lahat ng tao, kung ano man ang state of life din ngayon, single, couple, married, ang number one talaga, isipin natin is, parang we dictate kung ano yung love para sa atin. We decide. So, if it starts there with self-love, then it starts with healthy self-love, then yung mga relationships natin magiging healthy. And yun yung wish ko para sa lahat.
Ayan. Maraming salamat po, Coach Aileen. Coach, nagdadalaga na ako. Maraming salamat, Coach Aileen, sa pagsama sa amin ng isang oras. Thank you po for making a time para po makapagbigay ka ng mga tips, makapag-enlighten ka ng kaisipan ng ating mga kababayan kung bakit nga ba wag ma-pressure ngayong Love Month. Again, maraming salamat, Coach Aileen Santos. Sana ma-invite ka namin ulit next time. Thank you po. You're welcome. Thank you, Coach Aileen. Sa lahat. Yan po si Coach Aileen Santos, isang relationship coach. And I think kung wala na tayong oras, magko-commercial pa ba o mag-extra na? Extra tayo. Bago tayo mag-extra, binabati muna ng commercial muna. Okay, mamaya na ako babate, mag-commercial muna tayo. Pilipinas ang ating oras, 1 minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Alauna ng tanghali sa DZRH TV. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, prito ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga paraan para makatipid sa pagkonsumo ng kuryente, alamin.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posible pa rin makatipid sa paggamit ng kuryente kasabay ng pananatiling presko at komportable. Una, huwag hayaang nakasaksak ang mga kagamitan sa bahay tulad ng telebisyon kapag hindi ginagamit. Dahil ayon sa ahensya, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Pangalawa, sa mga ilaw na ginagamit, makatutulong sa pagtitipid ang paggamit ng compact fluorescent lamps o LED bulbs. Pangatlo, buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin at natural na liwanag. Nang sa ganon, ay makababawas rin sa paggamit ng ilaw at electric fan. At pang-apat, pagdating naman sa pagpaplansya, pinapayuhang ischedule ang mga plansyahin ng maramihan. Gayon din sa paglalaba upang makatipid naman sa tubig. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pilipinas ang ating oras, 11:05 na po ng umaga. Bago tayo magpaalam, meron akong babatiin ng isang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kaboses mo. Happy birthday to you. Happy 6th birthday sa aking inaanak/pamangkin. Happy birthday, Kuya Ellie, dyan sa Lucena City. Ano kayang regalo Happy ko? birthday, Ellie. Ellie yan. Ano ba, Ellie? Huwag ka nang mahiya. Magsabi ka na sa iyong tita kung ano ang gusto mo ngayong 6th birthday mo. Tama, di ba 6 kasi 2020? Dagmat! 2026 na. Happy birthday, Kuya Ellie. At saka syempre, happy listening sa aking pamilya na lagi nakikinig dyan. Nakikinig siya sa Lucena City. Happy listening kay Mother Earth, sa aking mga kapatid, Aubrey, Joy, sa aking mga pamangkin na Rap, Atara, and Arnie. And of course, happy birthday, Kuya Ellie. And maraming salamat sa mga sumama sa atin ngayong episode, February 1 ng Huntahan. Baka may gusto kong matiin. At syempre, Beshi, batiin ko lang din dyan sa Sorsogon. Maulan. Maulan na umaga dyan sa Sorsogon, sa aking Papa Edwin, Mama Gina, sa aking mga kapatid dyan, at ang aking mga pamangkin. Hello, good morning. Mag-ingat kayo, lalo na ngayon. Sobrang ulan daw, sabi ni Papa. Tumawag ako kanina, maulan talaga. Simula pa daw kahapon. Ayan. Mag-ingat-ingat kayo dyan. See you soon! At yan na po ang kabuuan ng ating Huntahan ngayong February 1, 2026. Gano'n kayo? Naku, sakto yung calendar natin po. Exact na 4 weeks siya. Diba? Nag-start ang 1 ng Sunday, mag-i-end ang 28 ng Saturday. Diba? Ang ganda. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Samahan niyo po ulit kami. Bakit paiyak na ako? Samahan niyo po ulit kami next week. Dito lang sa... Simula alas 10 hanggang alas 11 every Sunday morning. Siyempre, baka ma-invite ulit natin si Coach Eileen. Kasi nabitin tayo ngayon, Beshi. Nakakabitin yung episode natin. Siguro madami pa tayong katanungan about love. May invite ulit natin siya bago matapos ang February. Don't worry. Maraming salamat po sa pagsama. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ng ating oras, 11:07. Number 1 na Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS